Mainit na balita, humarap sa National Bureau of Investigation ang ilang nagpakilalang tauhan noon ni Zaldico. Kasama nila si Atty. Levito Baligod, pati si Atty. Ferdinand Topacio na kinakatawan si dating Congressman Mike Defensor. Naroon sila para sa inilabas na subpoena ng NBI para sa 18 dating sundalo umano at kina Baligod at Defensor. Sabi ni Baligod, 16 lamang sa 18 ang sumama ngayon papunta sa NBI. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad. Tinawag naman ni Topacio na harassment at pananakot ito sa mga taong naglalabas-anya ng katotohanan. Dati nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan nila ang kredibilidad ng kwento at pagkatao ng mga dati umanong tauhan ni Ko. Silang naglahad ng pag-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang politiko at personalidad na kickback daw mula sa flood control projects. We are here out of respect to the NBI as an institution. Pero sa palagay po namin, ang ginagawa pong ito ng kasalukuyang liderato ng NBI ay harassment at intimidation ng mga nagsusumbong. I look at the subpoena and it appears that what NBI wants to know is the background of the 18. So we will provide all the information. We will provide their identification cards signed by Zaldico na empleyado sila. Update tayo sa pagharap ng ilan sa mga nagpakilalang tauhan dati ni Zaldico, ni Atty. Levy Baligod at ni dating Congressman Mike Defensor sa National Bureau of Investigation. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, dumating nga dito sa NBI si dating Congressman Mike Defensor at kanyang abogado na si Senator Ferdinand Topacio, pati ang kapatid ng dating mga bata si Michelle Defensor. Tugon niya sa subpoena ng NBI, Rafi, kaugnay sa aligasyon ng nasa 18 dati umanong Marines na naghatid daw sa iba't ibang personalidad at politiko ng mali-maletang pera mula sa kickback sa flood control project. Unang dumating si Atty. Levy Baligod kasama ang 16 sa 18 Marines. Wala raw ang isang Marine dahil manganganak daw ang kanyang asawa. Ngayon lang, lumabas na si dating Congressman Mike Defensor, Rafi, matapos sumagot sa ilang tanong ng NBI. Sa kanyang pahayag, Rafi, pinula ni Defensor ang pagnanais ng NBI na makausap ng one-on-one ang mga miyembro ng 18 Marines. Ang dapat daw na ibatawag at tanungin ay yung mga inaakasang tumanggap ng pera na i-deliver ng 18 Marines. Paniwala ni Atty. Ferdinand Topacio, sapat na ang joint sworn affidavit ng 18 Marines para sa investigasyon ng NBI. Useless daw ang prosesong ito ng pagsusupina sa 18 Marines kung meron din pala silang summon mula sa Ombudsman para magbigay ng kanilang pahayag. Patuloy natin inaantabayan ng Rafi ang paglabas ng 16 Marines na nasa loob pa rin ng isa sa mga function room dito sa NBI at inaasahan ng mga oras ay magbibigay ng pahayag si Atty. Levy Baligod. Yung mga leaders sa NBI, balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, John Consulta. Trahedyang sinapit na isang lalaki sa Tondo, Maynila sa mismong kaarawan niya. Naglalakad lang daw ang biktima ng barilin ng hindi pa nakikilalang gunman. Balitang hatid ni Jomar Presto. Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin sa tapat ng Building 7, Riverside, Vitasa, Tondo, Maynila madaling araw nitong Sabado. Ang biktima nagse-celebrate raw ng ika-26 niyang kaarawan nang mangyari ang insidente. Ayon sa barangay, nakatanggap na lang sila ng mensahe mula sa mga residente roon kaugnay sa nangyari. Agad daw silang tumawag na mga pulis. Patay na talaga, sir. Ang pagkakaalam ko po, sir, hindi po ako sigurado isa likod po, sir. Hindi raw nakuhanan ng CCTV ang pamamaril dahil natao na ina-upgrade ng barangay ang kanilang system. Pero base sa salaysay sa mga pulis ng isang testigo, naglalakad lang noon ang biktima nang bigla siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman. Blanco naman ang barangay sa motibo ng pamamaslang. Pero base sa kanilang record, ilang beses nang nasasangkot sa iba't ibang kaso ang biktima. Ang mga blatter kasi dito sa race regarding sa drugs, tsaka sa may allegedly lang ulit na meron po mga hinihinalang meron siyang baril. Napagalaman din na kalalaya lamang ng biktima noong nakarang taon matapos makulong dahil sa kasong robbery hold-up. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na napatay rin sa pamamaril noong nakarang taon ang kuya ng biktima. Tinitignan ng MPD ang posibleng koneksyon nito sa sinapit niya ngayon. Patuloy rin ang kanilang backtracking para mahuli ang gunman. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayag ang pamilya ng biktima.
Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sisimula na sa March 17 ang pamimigay ng 5,000 pisong ayuda para sa PUV drivers na apektado ng malakihang oil price hike dahil po sa krisis sa Middle East. Ayon kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, uunahin ang Metro Manila at saka isusunod ang iba pang rehiyon. Kabilang sa mga makatatanggap ng fuel subsidy ang mga tricycle driver na sa pangangasiwa po ng mga lokal na pamahalaan. Susunod ang mga jeepney driver. Makakakuha rin ang mga driver ng bus, taxi, TNVS at delivery riders. Iba pa yan sa ipamimigay na 5,000 pisong ayuda ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kapag umabot ng isang buwan na nasa $80 o higit pa ang kada barrel ng krudo sa world market. Kailangan din itong may certification ng DSWD bago ipamahagi. Kasunod ng mega oil price hike, kinumpirma ng Department of Transportation na magkakaroon ng taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Meron na tayong decision na magkakaroon ng fare hike. We just don't know how much. The final numbers. Is that safe to say? Yes. May sinumiti na raw na rekomendasyon ng LTFRB kaugnay niyan pero ibinalik muna ng Transportation Department para i-recompute ang numero. Wala pang ibinigay na detalye ang DOTR kung magkano ang dagdag pasahe at kung kailan yan ipatutupad. Humiling ng fare hike ang ilang transport group sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo, kabilang ang mega oil price hike ngayong linggo. Ayon sa grupong Manibela, 400 hanggang 500 piso ang nawawala sa arawang kita ng mga driver dahil sa taas ng presyo ng diesel. Humina bilang tropical depression ang bagyong may international name na Nuri. Namataan ng Pag-asa ang nasabing bagyo sa layong 1,365 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay po itong lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Inaasahang hindi papasok naman sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo pero sabi ng Pag-asa, nagpapaulan pa rin po ito dahil sa trough o extension nito sa probinsya ng Dinagat Islands at sa Surigao del Norte. Bukod sa trough, mga local thunderstorm o kaya'y ulang dulot ng hanging amihan ang mararanasan din po sa ilan pang bahagi ng bansa. Kaya naman, inaasahang hindi matindi ang init at alinsangan ngayong Huwebes. Posibleng umabot nga sa 39 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City. 38 degrees Celsius naman sa Coron, Palawan, Zamboanga City at sa Davao City. Dito po sa Metro Manila, 34 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index forecast sa Pasay. Sa ibang balita, halos 6 na bilyong pisong halaga ng umunoy shabu ang nasabat mula sa isang sumadsad na speedboat sa Paluan Occidental, Mindoro. Ayon sa mga otoridad, nakasilid sa 43 sako na may foreign marking ang mga hinihinalang shabu na nasa loob ng nasirang speedboat. Ang timbang niya nasa mahigit 800 kilo. Sakay rin ng speedboat ang 2 Chinese national na tumakas mula sa insidente. Naaresto sila matapos magsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad. Nakatakdang i-turnover sa PNP at PIDEA ang bilyong-bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Dadalhin naman ang mga dayuhan sa kustodiya ng PNP para sa investigasyon. Wala silang pahayag. Sa Quezon City naman, mahigit 140 milyon pesos na halaga ng umunoy shabu na itinago sa mga lalagyan ng mayonnaise at ketchup ang nasabat ng mga otoridad. Sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Santo Domingo, arestado ang 2 high-value target na nagbebenta umano ng illegal na droga. Tinatayang aabot sa 21 kilo ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa mga suspect. Tumanggi magbigay ng pahayag ang 2 suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito ang GMA Regional TV News. Malaking tulong daw sa investigasyon ng pulisya ang kuha ng CCTV sa lugar kung saan may nakitang 2 sunog na bangkay sa isang kotse sa Peñaranda, Nueva Ecija. Maririnig ang 2 putok ng baril sa viral video na yan nakuha po sa barangay Sinasahan. Sa gilid ng kalsada, kita ang nakaparadang pulang kotse. Maya-maya, isang lalaking nakaitim ang naglakad sa gilid ng kotse patungo sa likuran nito.
Lumakad siya palayo sa kotse at tila may kinausap at umalis sila. Matapos ang ilang sandali, dumating ang isang tricycle. Bumaba ang sakay nito at may kinuhang galon. Lumapit siya sa kotse at binuksan ito at tila may isinaboy. Nang may sumabog sa kotse, umalis sila ng tricycle driver. Doon na rin umusok ang kotse. Isang rider pa ang huminto sa lugar at humingi ng tulong sa mga nakatira roon. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng mga biktima at naiuwi na rin ang mga labi sa kani-kanilang kaanak. Isa sa mga tinitingnang motibo ng pulisya sa krimen ay may kinalaman sa negosyo. May persons of interest na rin sila pero tumanggi munang magbigay ng iba pang detalye. Patay ang isang senior citizen sa Masinloc, Zambales matapos makipag-away. Base po sa investigasyon ng pulisya, nakaalita ng 60 anyos na biktima ang kanyang kainuman at nauwi sa panununtok. Natumba raw ang biktima at nabagok ang ulo. Tumakas ang suspect na naaresto naman kalaunan. Maharap siya sa karampatang reklamo. Walang pahayag ang suspect. Sumalpok ang motorcycle rider na yan sa isang dump truck sa isang intersection sa Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nagdire-diretso ang rider kahit may 2 full stop signage sa lugar. Agad dinala sa ospital ang sugatang rider. Walang pahayag ang magkabilang panig. Hulikam sa Muntinlupa ang pagbagsak ng isang puno sa kalsada. Patay po ang isang rider na nabagsakan niyan. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Payapang binabaybay ng mga motorista ang bahaging yan ng Manila South Road sa Putatan, Muntinlupa City pasado alas 9 kagabi. Nang biglang nabuwal ang isang malaking puno ng akasya. Nabagsakan ang motorcycle rider na pauwi na sana sa Las Piñas mula sa kanyang pinapasukang mall. Ayon sa Muntinlupa DRRMO, naisugod pa siya sa ospital pero namatay kalaunan. Based sa assessment ng ating mga nurses kanina ay negative pulse, negative breathing po ang ating pasyente. So medyo hindi maganda yung pagtama ng puno sa katawan niya. Bukod sa rider, nabagsakan din ng puno ang isang multipurpose vehicle at dump truck. Ayon sa driver ng MPB, nagulat na lang sila ng kanyang mga pasahero nang biglang bumagsak sa kanilang sasakyan ng puno. Okay naman po ako, sir. Medyo pasalamat sa Diyos dahil wala akong galos. Umaapela siya ng tulong dahil hindi na raw umaandar ang kanyang sasakyan. Left and right po, talagang na-damage po yung sasakyan. Wala naman po akong naging kasalanan sa nangyari. So sana naman po magkaroon naman lang ng kalutasan yung pagpapaayos ng sasakyan. Hinihintay pa natin ang opisyal na pahayag ng Muntinlupa LGU. Sabi ng mga otoridad, posibleng dahil sa katandaan kaya bumigay na ang puno. Inaalam na raw nila sa ngayon kung may mga residente bang walang supply ng tubig matapos masira ang ilang metro ng tubig kung saan nakatirik ang puno. Pasado alauna na ng madaling araw nang maklear at madaanan ng mga motorista ang 2 linya ng kalsada. Madulas pa raw kasi ang ibang bahagi ng kalsada dahil sa mga kusot ng pinagtabasan ng puno. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Huwebes mga mari at pare! Excited na ang cast ng upcoming Kapuso horror film na Huwag Kang Titingin sa nalalapit na pagpapalabas sa pelikula. Sina PBB Celebrity Collab 2.0 ex-housemate Sofia Pablo at Marco Massa. Sinabing kinapos nila ang shooting ng mga eksena nila sa pelikula bago pumasok sa bahay ni Kuya. Ang co-Sparkle stars naman nila na sina Allen Ansay at Anthony Constantino, hindi raw makapaniwala na horror film ang first movie project nila. First time naman ni Michael Sager na bibida sa isang horror film. Share naman ni Sean Lucas, maraming content creators ang makaka-relate sa kanyang karakter sa film. Sabi ng cast, tumatalakay ang film sa Filipino folklore na may halong online cloud chasing. Ang Huwag Kang Titingin ay produced ng GMA Pictures at Mentor Productions at mapapanood sa mga sinehan sa April 15. Niyanig ng magnitude 5 na lindolang Surigao del Sur pasado alas 8 ng umaga kanina. Natunto ng PHIVOLCS ang epicenter ng pagyanig 40 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng Marihatag.
Inaasahan ng posibleng aftershocks. Pinaalerto ang mga residente sa banta nito. Hinihintay pa raw ng Senado ang bersyon ng Kamara para sa panukalang magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Ang nasabing panukala, pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. House Bill 8418 is approved on second reading. Congratulations. Matapos ang halos 2 oras na debate sa plenaryo ng Kamara, pasado sa ikalawang pagbasa ang House Bill 8418. Layo nitong bigyang kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo kapag may national o global economic emergency. Ang pagkawala ng government revenue, bagamat masakit, ay hindi naman agad-agad ikababagsak ng ating ekonomiya. Ito'y kinakailangang sakripisyo para sa pamasahe ng mga manggagawa, kita ng mga tsuper, o presyo ng isda at gulay sa palengke. Bago gamitin, kailangan may rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee na nakipag-ugnayan na sa Energy Secretary at dapat may presensya ng isa sa 2 kondisyon. Yan ay kung umabot ng 1 buwan na $80 per barrel ang Dubai crude o kung may idineklarang national emergency o calamity na sinertipikahan ng Energy Secretary dulot ng labis-labis na pagsipa sa presyo ng pump prices. Pwedeng full o partial suspension ang ipatupad pero hanggang 6 na buwan lang tatagal ang kada suspensyon. Ang Senado, hinihintay naman ang bersyon ng Kamara ukol sa emergency powers para sa Pangulo. Just finalizing because may mga details lang tayo on when is the trigger, yung when will the President be given that authority to suspend or reduce the excise tax. Then when also will this authority end? Sa panayam sa Pangulo habang nasa New York, sinabi niyang hihintayin daw niya muna ang committee report ng Kongreso bago niya sertipikahang urgent ang mga panukalang bigyan siya ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax na sinisingil sa mga inaangkat na produktong petrolyo. Hirit ng ilang kongresista. Ang mas nagpapatindi po sa damdamin ng ating mga kababayan ay sobra-sobra at patong-patong yung mga pagbubuwis sa atin. I'm calling for not only the suspension but the total repeal of 12% VAT as well as excise taxes on oil. Tingnan po natin yung 2 buwis ng sa usapin ng oil ay halos 15 pesos per liter po yung nakapatong. Kaya kung titingnan po natin, kung kami po ay nagkukonsume ng 30 liters per day, ay halos 1,000 mahigit na yung nawawalang kita sa hanay po ng mga driver. Hindi lang dapat excise tax yung tanggalin at dapat tanggalin din po yung VAT. Base sa projections ng Department of Finance, mahigit 16 billion pesos ang kikitain ng pamahalaan sa VAT kung aabot ng $80 per barrel ang Dubai crude. Aakyat ang kita sa mahigit 27 billion kung sasampa sa $90 per barrel ang Dubai crude. Pag umabot ito sa $100 per barrel, mahigit 38 billion pesos naman ang kita. Sa pulong ng House Committee on Transportation, sinabi ng Department of Finance na pwedeng gamitin ang pondo sa mga subsidy. This will be used for targeted subsidies. Actually, it will need a legislative support. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa Pangasinan ang isang lalaki dahil umano sa paulit-ulit na panggagahasa sa 2 minor de edad niyang apo sa Marikina. Ayon sa pulisya, sa bahay ng pamilya nila nangyari ang umano'y panggagahasa na tumagal ng 4 na taon. 2024 nang ihay ng reklamo laban sa lolo at October 2025 naman lumabas ang arrest warrant. Itinanggi ng akusado ang krimen at itinuro ang pamangkin ng kanyang asawa na nanggahasa umano sa mga biktima. Wala pang pahayag ang itinurong pamangkin. Sinampahan ng kasong 14 counts of qualified rape ang akusado na nakadetain sa Marikina City Police Custodial Facility. Arestado ang 4 na Koreanong sangkot umano sa pagpapatakbo ng iligal na online pasugalan sa Cebu City. Sa pagsalakay ng mga otoridad sa tinutuloyan nilang condo unit, nakumpiska ang ilang digital device at iba pang ebidensya. Ayon sa pulisya, 5 taon nang nag-ooperate ang online pasugalan.
10 milyong piso raw ang kita ng grupo kada buwan. Sinampahan na sila ng reklamong illegal gambling kaugnay sa Cybercrime Prevention Act. Wala pang pahayag ang mga suspect na pansamantalang pinalaya matapos magpiyansa. Sa kulungan ng bagsak na isang lalaking nang hold up down ng isang senior citizen sa Quezon City. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni James Agustin. Tila nakatambay lang ang isang lalaki habang nagsisigarilyo at gumagamit ng cellphone sa bahaging ito ng K6 Street sa Barangay West Camias, Quezon City mag-alauna na madaling araw. Masdan ng isang babae na naglalakad sa kalsada. Pinaandar ng lalaki ang kanyang motorsiklo at sinundan ng babae. Noong nilampasan niya ang babae. Maya-maya bumalik siya at nilapitan ng babae. Hindi masyadong nahagip sa CCTV ang sumunod na pangyayari dahil sa lakas ng ilaw ng motorsiklo. Pero hinold up na pala ng lalaki ang babaeng senior citizen. Natangay ang 800 pesos ng biktima na napag-alamang pauwi na galing sa palengke. Dumulog po sa amin dito sa Barangay West Camias. Para pag-rewind po ng CCTV, sabi ng anak, binigyan po ng 1,000. Pagbalik po, inabangan po ng nakamotor at doon na po tinutukan ng pang-holdan po sa may K6. Sa follow-up operation ng mga operatiba ng Anonas Police Station, naaresto ang 31 anyo sa sospek. Nabawi sa kanyang kitchen knife na ginamit sa krimen, maging ang sinakyan niyang motorsiklo. Bigo naman ang mga otoridad na makuha ang ninakaw na pera. Wala po akong masasabi tungkol doon. Sa korte na lang po ako magsasalita sa lahat po na akusasyon sa akin. Sinampahan ng sospek ng reklamong robbery at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Paigtingin po namin pagro-ronda at araw-araw po kami sa gabi at araw po, para mawala po yung mga masasamang loob, yung mga hold-upper. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Napuno ng puting usok ang kalsada sa barangay Nagpan sa Malungon, Sarangani matapos tumagilid ang isang tanker truck. Ang tanker truck kasi may kargang liquid carbon dioxide. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang truck sa zigzag na bahagi ng kalsada. Sugatan ang driver nito, pati ang kanyang kasamahan. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Ayon sa pulisya, walang ibang nadamay sa insidente at wala ring na-suffocate sa nag-leak na liquid carbon dioxide sa nakadalasang ginagamit sa produksyon ng pagkain, inumin at iba pa. Hulikam ang pananalisin ng 4 na lalaki sa isang coffee shop sa Bacolod City. Sa CCTV footage, makikitang nasa counter ang isang suspect at nanghihingi ng donasyon para sa Peking Liga. Ang 3 niyang kasama, nilapitan naman ang isang bantay ng coffee shop. Nang umalis ang empleyado, mabilis na dinampot ng isa sa kanila ang cellphone na nakapatong sa videoke at isinuksok sa kanyang salawal. Umalis sila tangay ang gadget at 50 pisong nasulisit. Ipinost ang video online at nakilala ang 3 sa 4 na kawatan. Napag-alaman na may nabiktima na rin ng salisimodus nila sa Talisay, Negros Occidental. Patuloy na hinahanap ang mga suspect. Ipinasilip ng Department of Public Works and Highways ang magiging bagong itsura ng sidewalk sa EDSA sa oras na matapos ang rehabilitasyon. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Delikado Agaw buhay Di ba? Walang sidewalk. Maglalakad yung mga tao sa kalsada mismo. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dating disenyo ng sidewalk sa EDSA. Sa pag-iinspeksyon niya kaninang madaling araw sa ilang parte ng EDSA gaya sa bahagi ng Ayala, may mga harang ang sidewalk at kailangan munang dumaan sa kalsada bago ito malakaran. Ang problema ngayon na nakaharang to, naglalakad sila sa kalye mismo kasama ng mga kotse, kawawa naman yung mga tao. Kailangan safe. Hindi safe kasi pagka babani ka from the bus o kaya pag babani ka from itong footbridge dito, wala silang sidewalk na lalakaran. Bahagi ng EDSA rehabilitation ang pagpapalawak at pagsasaayos ng sidewalk at bike lane dito. Sa EDSA southbound bahagi ng Estrella, tapos na ang paggawa ng mas malapad at elevated na sidewalk. Yung bike lane, ilalagay na rin natin, ipoprotect na natin. Isasama na natin sa sidewalk. Kung maglalagay ka ng barrier ng harang, lalong sisikip Sisikip para sa pedestrian, sisikip din para sa sasakyan. 10 inches ang taas at mahigit 3 metro ang lawak ng sidewalk. May tactile paving din dito na makatutulong sa persons with disability.
Ayon sa DPWH, pasilip pa lang ito sa magiging itsura ng sidewalk na ipapagawa sa buong EDSA. Sa Hulyo target makumpleto ang Phase 1 ng EDSA rehabilitation mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Mayo pa lang daw, matatapos na ang pagkukumpuni sa mismong daanan ng mga sasakyan para hindi naabutan ng tag-ulan. Malaking ginhawa raw ang bagong sidewalk para sa ilang siklistang nakausap natin. Pero daing pa rin nila ang ilang natirang harang sa shared sidewalk at bike lane. Maganda ngayon yung disenyo ng bike lane kaysa sa dati. Delikado yun ma'am, yung may mga puno at poste kasi lalo kung minsan yung iba kasi nanggigit-git. Siguro po bawasan lang din po yung obstruction. Kung gagawa po tayo hindi ng ganito para in case na mas gumanda, lumuwag-luwag pa, pwedeng dalawang bikes yung magkasabay na. Tugon naman ni Secretary Dizon, Susubukan nating kausapin yung mga utility companies para mausog natin, para hindi na sila sagabal. Pero as of now, hindi naman natin magagawa lahat. So, dahan-dahan. nakahanda rin daw ang DPWH sa posibleng epekto sa EDSA rehabilitation ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunga ng krisis sa Middle East. Pero sabi ni Dizon, hindi nito dapat maapektuhan ang timeline ng proyekto. Lahat apektado pero yung schedule hindi dapat maapektuhan yun kasi tuloy-tuloy dapat. No, pero yung presyo, wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, kailangan na nga tayo mag-adjust. Meron naman tayong mga provision sa mga kontrata na pwede tayong magtaas kung may grabing pagtaas ng materyales. Kampante si Dizon na hindi maaantala ng oil price hike ang EDSA rehabilitation sa kabila ng mas mababang budget ng DPWH ngayong taon. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang balita para sa mga SSS pensioner, pinadali ng Social Security System ang pagsunod sa requirements para sa Annual Confirmation of Pensioners. Inilunsad ang ahensyang online facial authentication feature sa kanilang website. Ayon sa SSS, available ito sa mga retirement pensioner na may national ID, nakatira sa Pilipinas at edad 80 at pataas. Pwede rin sa nakatira sa abroad at sa mga survivorship o death pensioners. Gumagamit ito ng biometric liveness check para matiyak na buhay ang pensioner at iwas panloloko. Wala pang 1 minuto tatagal ang verification process at ma-update agad ang SSS records. Sa mga pensioner na walang gadget na may camera, maaaring magtungo sa SSS branch para magpa-verify. Ugnay po ng nakatakdang pamamahagi ng 5,000 peso cash aid para po yan sa PUV drivers na apektado po ng mega oil price hike. Kausapin po natin si Department of Social Welfare and Development spokesperson ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ms. Connie. Ano ho ang magiging sistema nitong pamamahagi ng 5,000 peso cash aid para po sa PUV drivers natin? Well, Ms. Connie, alam naman natin itong mga drivers po natin nahihirapan na sa epekto nga ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. Bigyang lunas natin itong nararanasan po nila. At sa pamamagitan nga po ng assistance to individuals in crisis situation ay magbabahagi po tayo ng 5,000 piso na cash assistance. At batay po dun sa ating pakikipag-ugnayan sa mga local social welfare development officers ng National Capital Region kahapon, Tuesday 6 a.m. Tuesday next week ng 6 a.m. mag-umpisa na tayo ng 5,000 pesos na ito sa iba't ibang bahagi po ng Kamaynilaan. Ito po ay ginawa natin na kung saan tinukoy natin yung mga councilor districts per city and maglalagay po tayo ng payout sites kada district. And then 1,000 beneficiaries po ang isoserve per payout site. At ito po, ang listahan ay magagaling sa mga lokal na pamahalaan, isocertify po iyan ng local chief executive at isusumite sa DSWD. In fact, we have given our local social workers until 5 p.m. today to submit nga po yung mga list. Because by Tuesday, parang i-adapt natin is a pay-go system kung saan iprepresenta lamang po ng driver, ng tricycle driver, yung pong kanyang valid driver's license at i-release na natin yung kanyang 5,000 pesos.
Mauuna po muna yung mga tricycle drivers dito sa National Capital Region, but eventually include natin yung pong mga jeepney drivers, taxi drivers, mga TNDS drivers, and other affected sectors. Hindi lamang po sa National Capital Region, but nationwide, Ms. Connie. Okay, marami nagtatanong bakit Metro Manila muna ang inuna, gayong batay po sa mga nakukuha naming balita. Mas mahal pa nga yung petrolyo sa ilang probinsya. Well, dahil nga po ang utos sa atin ng Pangulong Marcos Jr. ay bilisan na natin yung pamamahagi ng tulong. Ito po munang NCR ang na-identify na natin sapagkat nandito po tayo at nandito po yung mga ready na, available na yung mga list. It's just a matter of validating it. But hindi naman po kinakailangang mag-alala ng mga kababayan natin outside of Metro Manila sapagkat susunod na po yung pong kani-kanilang mga lugar. We've already started yung coordination naman pertaining to the other areas. Mga kailan ho kaya masisimulan yung sa mga probinsya naman? Well, titingnan natin, Ms. Connie, kung gaano rin po kabilis na maisumiti sa atin yung pong mga talaan o yung mga listahan. And of course, tayo naman ay in close coordination with the LTFRB para rin dun sa DOTR para din po sa mga ibang mga talaan ng ating mga drivers. Sek, paano daw matitiyak kaya na magagamit yung cash aid na ito sa tama? Lalo na ho, may iba ho kasi talagang nagagamit. Halimbawa kung sinong kakilala sa LGU, mas malapit sa mga barangay tanod, ang mas mauuna daw nabibigyan. Well, ito po ang usapan natin with the local social welfare development officers kahapon. Natiyakin natin na lahat po ng mga tricycle drivers na nandun po sa lugar na kanilang nasasakupan ay ma-include dun sa list na isa-submit sa DSWD. And of course, we trust naman our local partners na i-include po nila lahat ng mga. Ngayon po, kung halimbawa meron pang mga karagdagang mga hinaing at magsabi na hindi sila na-include, meron po kaming joint help desk na isi-set up sa mga payout centers, mga payout sites natin. So, doon po, pwede silang mag-submit ng kanila pong mga hinaing and we will immediately address this. Okay, sa pag-aproba naman po ng General Appropriations Act, di ba may anti-EPAL provision? Bawal yung mga politiko sa pamimigay po ng ayuda. Bakit daw idadaan pa ito sa LGU, yung cash aid na ito sa PUV drivers? Baka ho kasi magamit lang din ito sa pamumulitika. Well, ito naman po kasing listahan na magagaling sa mga local government units ay syempre ang linalaman kasi nito ay yung kanila pong mga constituents, yung mga drivers sa kanilang mga lugar. And ito naman po ay isa-certify ng mga local social welfare development officers as those really in crisis situation. And makakaasa naman po kayo na hindi naman po magiging selective yung targeting mechanism or yung selection process natin because meron naman po tayong mga pamamaraan gaya ng pagsiset up ng mga help desk to ensure na kapag may mga grievances or may mga other concerns ay agad po natin na matutugunan. And tama po doon sa may anti-EPAL provisions, kaya nga po titiyakin din natin na ma-insulate yung ating pamamahagi ng tulong from any political influences or interferences. Alright. Mapunta naman ho tayo sa assistance para sa mga apektado at pinauwing kababayan po natin dahil sa gulo sa Middle East. Isang bagsakan ba ang tulong na ibibigay lalo na doon sa mga nawalan ho ng trabaho? Ito ba ay in cash or iba pang mga tulong? Well, Ms. Connie, with regards naman yung mga repatriated natin ng mga OFWs, DSWD works closely with the DMW and the OWA. Kasi whole of government approach din yung isinasagawa natin dito na kung saan tumutulong tayo ang DSWD sa pagbibigay ng financial assistance, gayon din ng psychosocial interventions and other assistance sa mga kababayan po natin na umuwi mula sa Middle East. Isa po sa karagdagan na tulong na maaari natin ding maipabot ay yung Sustainable Livelihood Program nga. Kasi naunawaan natin, Ms. Connie, na isa sa mga pangamba ng ating mga kababayan ay yung pag-uwi nila, wala na po silang pangkabuhayan. Kaya ang ginagawa natin, ina-assess sila ng ating mga social workers para matukoy kung ano pa yung karagdagang tulong na may papabot natin, lalong-lalo na kapag sila ay umuwi sa kanilang mga probinsya. Also, kapag hihintay pa sila ng kanila pong biyahe patungo sa kanila pong mga lugar, ay ino-offer din ng DSWD yung ating pong mga residential care centers na available
subject to certain protocols po sa mga residential care facilities natin. Pwede po natin silang i-accommodate muna habang hinihintay yung kanilang araw ng pagbiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya. But again, pag uwi nila, Ms. Connie, tinitiyak natin ma-assess din ang ating pong mga field personnel para sa karagdagang pangtulong as may be applicable. Asek, Irene, marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat din, Ms. Connie. Yan po naman si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Sugatan ng isang lalaking lasing matapos niya umanong manghamon ng away sa Valenzuela. Natunton sa Quezon City ang namaril ilang oras matapos ang insidente. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nakatambay ang grupo ng lalaking yan sa Barangay Malinta, Valenzuela City, Lunes ng gabi. Maya-maya, dumating ang isa pang lalaki na nakainom ayon sa pulisya. Nilapitan niya ang lalaking nakasuot ng dilaw. Siga ako dito. Siga ako dito. Siga ka. Siga ka. Siga ikaw. Siga ka. Hindi na nahagip sa video ang sumunod na pangyayari. Pero ayon sa pulisya, ang pangungursunada sa lalaking nakadilaw nauwi sa pamamaril. Parang hinamon itong ni victim si suspect. Nakursunadahan nitong biktima at itong si suspect. Pagkatapos ng pagdiskita, nagkaroon pa sila ng pagtatalo hanggang doon nga, nauwi na doon sa pagkuha ng baril. Tapos binaril niya na itong biktima natin. Ang 44 anyos na biktima, nagtamo ng 2 tama ng bala sa dibdib. Isa sa braso at isa sa tiyan. Agad siyang dinala sa ospital. Ang 37 anyos na suspect naman, nakita pa sa CCTV na naglalakad papuntang MacArthur Highway matapos ang pamamaril. Ayon nga doon sa kanyang asawa na itong si suspect ay pagkatapos ng pangyayari ay agad umalis at ang pagkakasabi ay tatakas na papuntang Samar. Nagsagawa ng dragnet operation ng pulisya at makalipas ang ilang oras, naaresto sa Cubao ang suspect sa tulong ng Quezon City Police. Inaaresto namin sa sarang pamamaril. Sinubukan namin kunin ang panig ng suspect na nakapiit sa Valenzuela City Police Station, pero hindi na siya nagbigay ng pahayag. Ayon sa pulisya, Inamin naman itong suspect na siya nga ay may nabaril. Kusa niya rin namang itinuro kung saan niya itinago yung kanyang baril na ginamit. Tinago niya sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay nila, hindi lisensyado yung baril. At siya ay hindi rin lisensyado na mag-possess ng baril. base sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang suspect dahil sa kasong pagpatay. Ngayon, reklamong frustrated homicide at illegal possession of firearms naman ang isinampa laban sa suspect. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinaksak ng isang lalaki sa Marikina ang live-in partner ng kanyang ex-girlfriend. Ang dahilan daw, selos. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sugatan ang 25 anyos na lalaking ito matapos saksakin ng isang lalaki sa barangay Parang Marikina City noong Biyernes. Sa imbestigasyon ng pulisya, may dati ng alitan ang dalawang lalaki bago maganap ang pananaksak. Nung susunduin po sana ng ating biktima, ang kanyang live-in partner, yung ating witness po dito na isang kahera, ay nakita niya po na magkasama po sila nitong suspect na dati niya pong karelasyon po. At yun nga po, nauwi po yun ng isang konfrontasyon at nagkaroon sila ng wrestlingan, yung dalawa pong lalaki, yung ating biktima at nung suspect natin, na doon ay hindi niya na po namalayan na nasaksak na papala siya ng ating suspect. Sa likod at tagiliran, nagtamo ng mga saksak ang biktima. Tumawag ng tulong ang babaeng ka-live-in partner at na-corner ng mga residente ang suspect ayon sa pulisya. Naaresto ang suspect kalaunan at na-recover sa kanya ang ginamit na patalim. Aminado ang 28 anyos na si alias Joe sa krimen na nagawa niya dahil daw sa selos. Gumanti lang din daw siya sa pananakit ng biktima. Siya po yung nauna na nananakit sa pagsuntok tapos sa pagtulak. Nawala na po ng kontrol. Naano ko na siya, nasaksak. Dahil po sa selos, umihingi po ako ng tawag dun sa taong yun. Hindi ko po ginusto yung mga ganong bata. Susubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang biktima na nagpapagaling sa mga tinamong saksak. Sa custodial facility ng Marikina City Police nakakulong ang suspect na nahaharap sa reklamong frustrated murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. To see
See is to believe dahil may pasabog na imbensyon ang ilang scientist sa Granada, Spain. Nakagawa sila ng artificial cornea gamit ang kaliskis ng isda. Gaya ng cornea ng tao, ito raw ay biocompatible at transparent. Mas mura at mas accessible din daw ito. Sa ngayon, kinukulang na raw ang organ donation o kaya ay mahaba ang waiting list para sa cornea transplant. Hindi pa na isasalang sa clinical trial ang kaliskis cornea para magamit ng mga tao. Pero nasubukan na raw ito sa mga hayop at maganda naman ang resulta. Wow! Nagbababa ng pasahero ang tricycle na yan sa barangay Basak sa Lapu-Lapu, Cebu nang bumaba ang driver ng isang kotse. Sinundan niya ang tricycle at binatukan ang driver. Huminto ang tricycle at kinumpronta ang nambatok sa kanya hanggang sa magsuntukan na ang dalawa. Napunta sila sa gilid ng kalsada hanggang sa mabugbog na ng driver ng kotse ang tricycle driver. Sa isang cellphone video, makikita ang pag-awat ng ilang tao sa kanila. Ayon sa tricycle driver, bumaba siya para alamin kung bakit siya binatukan. Sagot ng driver ng kotse sa kanya, ay muntik na raw siyang dumikit sa nasa unahan niyang taxi dahil huminto ang tricycle. Kalaunan, nagkaareglo din ang dalawa. Sinubukang kunan ng pahayag ang driver ng kotse pero hindi umano siya umuwi sa kanilang bahay mula nang mangyari ang insidente. Magsasagawa ng investigasyon sa insidente ang Land Transportation Office sa Central Visayas. Magpapadala rin sila ng show cause order sa nasabing driver para pagpaliwanagin. Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, pati presyo po ng bigas maaari ring tumaas ayon sa Department of Agriculture. Gumagamit kasi ng mga traktora ang mga magsasaka sa pag-ani ng palay. Hindi pa tukoy ng DA kung magkano ang itataas ng presyo ng bigas sa ngayon. Maglalabas daw sila ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa susunod na 2 linggo. May 10 billion pesos din mula sa Presidential Assistance to Farmers, fisherfolk at families na nakalaan para sa panahon ng kalamidad. Pinag-aaralan ng gamitin ito ngayong mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa latest monitoring ng DA sa ilang pamilihan sa Metro Manila, naglalaro sa 52 hanggang 63 pesos kada kilo ang presyo ng imported na premium na bigas. 43 hanggang 49 pesos naman ang kada kilo ng well-milled at 42 hanggang 46 pesos naman ang kada kilo ng regular milled. Para naman sa lokal na bigas, 46 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng premium, 40 hanggang 55 pesos ang well-milled, habang 37 hanggang 47 pesos naman ang regular milled. Sinusuri ng ilang opisyal ng Manila City LGU ang ilang gasolinahan sa lungsod para matiyak na tama ang presyo ng ibinebentang petrolyo. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, nag-inspeksyon nga ngayong umaga ang Manila City LGU sa isang gasolilahan, partikular dito sa may Dimasalang Corner Blumentritt. Ito ay kasunod nga ng malakihang oil price hike na muling nagpapabigat ngayon sa gastusin ng mga motorista at commuters. Sinuri kung intact ang mga selyo ng pump at sa pamamagitan ng calibration, inalam din kung nasa tamang amount ba ng gasolina ang ibinubuga ng bawat pump. Mahalagang mabantayan ang mga establishmento upang maiwasan umano ang posibleng overpricing o panlilinlang sa mga consumer. Ayon sa pamunuan ng lungsod, kung dati-rati ay twice a year ang isinasagawang calibration dito sa Maynila, gagawin na raw nila itong quarterly. Ayon pa kay Manila Mayor Isko Moreno, inihahanda na rin anya ang 5,000 pisong ayuda na ipapamahagi ng national government sa mga nasa public transport service. Uunahin ang mga tricycle driver at susunod daw ang mga jeepney driver at operator. Sabi naman ng LGU ng Manila, ang pag-iinspeksyon na ito ay gagawin nila random para matiyak na nasa ayos lagi ang operasyon ng mga gasolinahan sa kanilang lungsod. Rafi? Oscar, may mga natanggap na raw ba yung LGU na reklamo tungkol sa overpricing sa mga gasolinahan dyan sa Maynila? Well, kanina sa pag-ipag-usap natin sa kanila, Rafi, wala pa naman Pero ito ay bilang paghahanda na rin, preparasyon, dahil hindi nga naman biro yung naging pagtaas sa presyo ng krudo. Kaya bahagi ito ng ginagawang hakbang ng LGU para matiyak na hindi ito mangyayari. So far, hinggil sa yung tanong, Rafi, wala pa naman tayong nababalitaan
patungkol dyan. Rafi? At dun sa ayuda, Oscar, bukod sa national government, may balak ba yung lokal na pamahalaan na magbigay din ng ayuda dun sa mga sektor ng public transportation dyan sa Maynila? Well, sa pag-usap natin kay Mayor Isko Moreno, more on national government manggagaling yung pondo, no? Ang kanilang nagiging papel dito, Rafi, ay yung preparasyon, no? Preparasyon na ang mga presyo ng gasolina, ang operasyon ng mga gasolinahan sa kanilang lungsod ay nasa ayos para yung ayuda na manggagaling sa national government ay matiyak na magagastos ng maayos at sapat para sa kapangangailangan ng mga motorista o sa public transport, no? Particular una, yung mga tricycle drivers at susundan daw ng mga drivers at operators ng mga pampaserong jeep. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa gitna ng hinaharap na kontrobersya, mas ramdam daw ni Rian Ramos ang suporta ng kaibigan at Encantadia Chronicles Sangre co-star na si Glyza De Castro. Actually, na-feel ko naman talaga yung support ni Glyza through the past few weeks. Even if, you know, it wasn't, there's a lot that's not said pa in the news. Pero nakakapag-hangout kami, nakakapag-usap kami. I don't intend to know everything. I respect her kung ano mang gusto niyong i-share sa akin, but I'm just here. I'm just here para to listen and to be with you. Alam ko kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo. Sinabi nila yan sa MediaCon ang upcoming Girls Love film nila na I Felt It's Fine. Na present ang inyong mare. Chika pa ni Glyza at Rian, unbreakable ang kanilang friendship at bond off-cam. Malaking bagay rin para kina Glyza at Rian ang baliktambalan nila na rastro sa I Felt It's Fine. Matutuwa raw ang kanilang fans na una silang napanood sa GMA Prime series na The Rich Man's Daughter. Bukod po sa jeans na isalin din sa 4 na henerasyon ang pagmamahal ng isang pamilya sa Tabaco Albay. Ang eksena nila sa pagtulog naging viral moment. Very touching at wholesome kasi ang nakunan. Ayan, patulog na sana pero nilalamig ang 93-year-old na si Lola Lulisa. To the rescue naman with kumot, warmth at love ang kanyang 2-year-old apo sa tuhod na si Shia. Sinuklian niya ni Lola ng mga tapik at yakap. Happy si Mommy Shika sa kanyang nasaksihan bilang apo na pinalaki rin noon ng kanyang Lola Luisa. Ang netizens nakarelate sa moment sabay well wishes sa sarili nilang mga grandma. Ang video ng maglolang Luisia, halos 600,000 na ang views. Trending! Heartwarming. Good. No? Ganda. Tignan. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampe. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.